matibay itong mga amigo pag may ano, pag mayroon pang iba PVC, mga ganun. Pero tinitipid-tipid na lang mga amigo, kulang na sa budget. Abay, tig-isa lang. Dalawang linya eh, dalawang baterya eh. Hindi, yung isa hindi na yun. Ito na yung linya ng isa, ito na yun. Gawa na yung battery na yun, doon naman ang cable na yun sa starter. Ito na yun. Ito na, kompleto na yun. Yung isa lang. Ganito, dapat pala, 1 kilo binili natin ito. Sakto ito eh. Hindi yan brand new. Ito pala, pwede ko na ilagay yung mga negative nito dito. Yan, so, wiring tayo sa ilaw mga amigo. Yan, may bagong wire na binili si Kasuyo, pero sayang naman tong mga luma. Titingnan natin, pag magaganda pa gagamitin natin. Hindi na nga lang siya largo, yung kumbaga yung sa mga malalapit lang naman yung linya. Pag maganda pa ito na gagamitin natin, dahil ito naman hindi pa luma mga amigo. Kaya lang marami siyang dugsong gawa ng yung mga ilaw baga ay kuwan. Yung mga ilaw ay isang switch lang yan eh, tapos talay-talay. Kaya marami siyang dugso kasi jumper lang yan eh, pagka ganong mga kuhan. Maliban na kung isang switch, isang ilaw, kung hanggang sa nakarating yung ilaw, pupuntang switch, isang diretso lang yun na walang dugsong. Kaso iba ang instalasyon dito eh, pag nagtitipid ka sa switch, ganon nga. Isipin mo sa dami ng ilaw mga amigong ginagamit pagka lalo na yung sa generator. Pag ang ilaw mo 18 rin yung switch mo, 18 linya din ang wire yun. Ibig sabihin sobrang daming kawawire ang mauubos mo, malaki ng wire. Kaya ang ginagawa, halimbawa isang linya dito ay 4 yan sa kabila, sa kaliwa. Yung 4 na yun, isang switch lang. Pag kabilaan, dalawang switch lang. Ang magiging dugsong niya 4 din. 4 na ganito rin siya dugsungan. Kaya yan, may eksena. Yan. Pero doon sa unahan, mga amigo, maglalagay tayo ng largo. Parang dami yata muli yan oh. Oo nga, sub. Alin? Si Iyok. Si Iyok? Siguro yan. Sub ay. Ito sa ano to? Dalawang lug dito dapat. Target eh. Sa loob? Marami ng comment doon na Kahit lang loob ka. hindi na raw mabibigla Hindi yung namin sa ilo. Oo. Ha? bulok pa daw. Hindi ko na maipipilit ibenta yun. Yung sabi nilang kahit daw 600. Oo, kahit 500 lang. Ay, kahit- Hindi na raw mabibigla yung bangka na yan. Kahit nga 799, hindi ko maibibenta yun eh. Ayan nga. Pag hindi eksakto sa 100 eh. Bakit pinili natin Magpagawa na lang sila ng bangka. Baka makakapagpagawa sila ng 800 na halaga. Malay mo, makapagpagawa sila ng 800 na halaga kasi laki nun. Maganda. Pag nakaya nila, tapos kompleto na. Dahil yung 500,000 na yun, kahit yari na yung bangka, na basta bangka lang na wala pang kubyerta, wala pang ano. O maniwala sila at hindi. Yung mismong bangka ha, walang storage, walang bodega.
walang makina, may bangka ka na. 500,000 mo, hindi kasya. Hindi pa makakalaot. Ang mga bangka pa lang, walang makina, walang budiga, walang gamit, wala lahat. Yung 500,000 nila, hindi pa makakalaot yun. Silisan pa na eh. Dalawa, 100,000 ah. Oo. Tapos sasabihin nila mahal, hindi, huwag nilang bilhin. Yung namamahalan, hindi naman yun binibinta sa namamahalan. Magpagawa na lang sila. Hindi, sa totoo lang, sa ibang lugar talaga, yung 800,000, may bangka na silang ganyan, may makina na. Mayroong lugar naman na talagang ganon. Mura. Mura, kaya mura, yung kahoy lawaan. Pwede. Oo. Yung dating mga bilihan ng mga taga-Subic, hindi ko na lang sasabihin kung saang lugar. Dati, doon sila madalas bumili ng bangka dahil mura nga. Dati din nagtaga rito yung iba talagang mga taga roon kasi mura daw doon ng bangka. Ano ngayon, saan sila namimili ng bangka? Di ba dito sa Quezon? Kahit nasabihin pang 15 years ng ginagamit o higit pa, dito pa rin, binibili pa rin nila. Gawa na yung bangka dito na kahit tumigal na ng mga 15 years, yung bago doon sa lugar na dati nilang binibilhan, una pang nasisira. Yan mga amigo, yan ay itinatagal ng bangka ay hindi sa mura o sa mahal, hindi sa hindi sa bago o sa luma. Yan ay sa pisa. Depende sa kahoy yan. Depende sa ginagamit na pisa yan. Yan ganun lang yan. Yung bangka na yan, hindi naman yan, maski naman naka-stack yan dyan, hindi yan basta-basta mabubulok mga amigo. Sabihin natin luma yung pintura, yan na may masilyado, paano mabubulok? Tuklap lang yung pintura niyan, pero yung masilya, hindi naman yung tuklap. Di ba? Kaya, kung pagka yung ayaw sa presyo ko, hindi naman yan ipipilit mga amigo. Ay, kesa naman ipilit ko na pababae ng presyo. Tapos wala din kwenta, para lang ako namigay na yun. Wala na rin naman matitira sa akin dyan halos. Hindi ko pa na i-renovate ko yan. Ari ko pa yan gawa ng pipinturahan lang. Gawa na yan, hindi naman yung sira, nalaot yan. Pintura lang naman kailangan dyan, ilalaot na ulit. Saka ayusin lang yung papilis, i-renew lang lahat ng papilis niyan, lalaot na ulit yan. Wala namang sira yan. Wala, magkapira tayo dito sa bunting bangka eh. Gawa natin ang discarding pa. Ang kaya lang siyempre mga amigo, hindi din naman ganun nga kadali, pero magagawa ng paraan yan. Kung talagang gusto kong ilaot, magagawa ko naman ng paraan yan. Kasi ang inaamin ko, ang kulang talaga sa akin, ayusin ko pa yung papilis na yan at i-renew. May papel naman yan, kompleto, hindi naman yan sa papilis. Kaya lang, siyempre ang papilis na i-expire yan. Hindi ko nire-renew dahil pinaplano ko nga ibenta, ganun din yun. I-renew ko o hindi, pag ibinenta ko yan, lalaka din uli yan sa marina dahil magta-transfer ay. Ililipat yung pangalan, tapos kung lalaka din uli. Para pag nabili, isang lakaron na lang kasama yung papel, diretso transfer na. Ganun lang yan. Diretso rin yung gawa nang magdudoble lang yung gastos ay. Yung para pag renew, diretso na sa pangalan ng nakabili. Ganun lang yan. Pero kung di ba yung pag-uusapan mga amigo, totoo namang luma na yan. 10 taon na yan eh. 10 na yan, hindi ko sisikreto yung tagal. Ba't mo sisikreto yung kalumaan niya? Pero maraming ibang bangka na bago, ilalaban ko ng patibayan yan. Yung sinasabi nilang, di na daw mabubulok, kaya nandiyan bulok na. Kaya binibinta, mayroong mga comment ako nakabasa ganun eh. Binibinta niya dahil bulok na, kaya nga ayaw na ilaot dahil bulok na. Akakala. Ano ba namang kung may nagbibinta ng bulok, kaya ako hindi magbibinta mga amigo pag bulok, gawa ng yan ay malayo ang nilalautan para mong ipinahamak yung bibili niyan. Kasi alam mo nang delikado, ba't mo pa pinagbili? Pag ang bangka ay bulok na, hindi mo na yan bibinta. At saka, siyempre naman bibili, titingin naman yun, hindi naman yun. Kaya nga mga amigo, hindi ko pininturahan para alam nila kung bulok o hindi. Kasi pag may pintura yan, kahit bulok yan, hindi niya nila kita.
Subukan mo yung mga tuklap ng pintura, yung pakinisin saka mo pinturahan. Eh, alam ba nilang bulok yun? Dong. Hindi, kaya yun mga amigo. Yun ang isa sa kuwan, para maipakita ko sa kanila na talagang matibay nga. Oo. Sa mga magkaka-interest. Kaya pa sa mga gustong bumili, yan mga amigo nandyan. Marami dito nagbili ng bangka, mas maliit pa nga kung tutuusin kisa dyan eh. Tapos nagpagawa pa sila ng bodega, binibinta nga nila ng 800, di wala pang bodega yun. Ay yung bodega pa lang mga amigo, magpagawa ka ng bodega niyan. Ubus ang 100,000, bodega lang yung lagayan lang ng isda. Hindi kaya mura ang bangka sa ibang lugar mga kuhan. Amigo Bido, ano? Ha? Kaya murang bangka sa ibang lugar. Kagaya nung may nag-comment sa akin, Oo. at kamahal naman ang bangka diyan sa inyo, dito sa amin. Yung 800,000, napakalaking bangka na. Malaking bangka na. Ay di, ang content niya, yung vlogger din, yung content niya ay sa dagat din. Mga bangka-bangka din. Ay oo nga naman, malaki na. Gawa ng yung palang bangka doon sa kanila, yung kaganyan, halimbawa ganyan kalaki. Pagkayari ng bangka, at tapos may paltik na, nalagyan ng makina, yun na pala yung 800,000. Ang dala lang nila sa laot, mga styrofoam, wala palang budiga. Walang kubyerta. Oo, yun lang. Walang kubyerta, walang budiga. Basta bangka lang, at saka bumper lang, wala nga kamaruti. Eh. Oh. Ay, sabi ko, ay mas mahal sa kanila. Oh, mas mahal sa kanila kay yung bangka na basta bangka lang, sa totoo lang, baka nga naman Bodega sa inyo eh. yung 600 baka buo. Wala ka pang radyo. Wala ka pang GPS. O sige nga. Mura yan sa inyo. Nga. Ito kasi mga amigo, kagaya nito, nagkakubierta ka pa. Sa ano na yun? May sobre, Libo na. may kamarote. Ay ito nga eh. Ang ginastos ni Kasuyo dito ay kulang 30 na. Ikaw? Oo, yung maliban sa makina. Maliban sa makina? Oo. Mga sako naman. Kulang-kulang 50 lang. Hindi kasama yung makina. Hindi kasama. Abay, yun nasa listahan to eh. Hindi yung ngayon lang na pag-repair natin. Kasama yung, ay pagkasama wirings. Lahat ko. Pati generator. Oo. Ay mahigit 50. Ha? Mahigit 50 kasama pala generator ay. Oo. Oo, kung sa bagay yan mga amigo talaga sa totoo lang. Isang Kasama ang generator niyan. Oo. Kinahuyan mo daw. Ay, kinahoy doon na. Kinahuyan ko raw. Hiniram lang yung battery mga amigo. At hiniram lang muna at hindi naman ginagamit kasi naman masira. Nakatambak lang. Oo, nakatambak lang doon masisira lalo. Yung Pagka mga suyok, kaya kinuha namin, nakatambak lang doon. oo, hiniram lang yun. Kaya gamitin muna namin. Oo, kasi ay kung kinuha na, di dapat pag bininta yan, pag walang battery, hanapin nila. At ibibigay. Oo, ganun yan, kasama kasi yan eh. Yung battery. Yan ay Gagamit doon. pag pininturahan, ilalaot na lang yan. Bawa yung battery doon ay. Oo, eh. Pulsa na ni amigo ay hindi. Tatlo. Kaya naman pala sa pulse. Saka kita ng bangkang maski isang linggo mo hindi kaya tinakalutang pa, nabulok. Pag bulok ang bangka, pag hindi mo nakayat ng 2 araw, nakalubog na. Puno na ng tubig, bulok. Matilas yun eh pag bulok. Marami nang dadaanan ng tulo. Anong mga amigo Bido? Ganun lang yan. Sige na nga. Ito ang aking gaway matatapos na. Kakikwento ko. Hindi kasi, ano kasi mga amigo, baka malay mo may nakakapanood na interesado sa bangka. Eh, sana bago nila wag lang silang magbase sa tagal. Mas maganda, magbabase sila kung titingnan nila. Oo. Doon nila makikita, ang dami ditong bangkang, yung iba ditong bangka, mahigit ng 30 anyos mga amigo. Pero pag sinuri mo yung mga pisa, mayroon nga diyang nung minsan lang nakapagbinta malaking bangka yung mga amigo, 1.8 yata, kasi 1.9 na tawadan 1,000. Sa totoo lang mga amigo, kung sa bagay, yun na may nire-repair yung sa akin, nire-repair din 10 taon na yan, pero repair na din yung ibabaw. Pero hindi naman ibig sabihin na bulok, dahil pinalaki yun eh, dati maliit hanggang sa lumaki. Ay
Natatandaan ko, year, yung bangka na bininta na yun, year ano pa. Mga 90, pag hindi mga 92, 93. Nakabinti nila ng 1.9. Yun ay binara dito sa tapat at nirepair. Pero nung inirepair mga amigo, kaya lang nagpalit ng halimbawa yung roda. Pinalitan yung roda dahil pinalalakihan nila. Pero nung kalasin, napakasolido pa ng mga pisa. Napakagaganda. Yung itinagal niya na nasa 20 years. Halos walang, yung kahoy niya walang ipinagbago. Ano yan mga amigo, doon ka magbabase. Pag ang mga bibili na bangka, dapat doon magbabase sa klase ng materialis na ginagamit. Kasi mayroong mga bago. Ito, kagaya nito mga amigo ba? Kaya naman yan, Kamarote lang to eh. Kagaya nito, itong bangka ni Kasuyo. Wala namang problema, ito Kamarote, hindi ito basta-basta mabubulok. Kung itong piyesa nitong Kamarote nito, igagamit mo sa bangka, sa katawan. Bago, tas ganitong klaseng kahoy ang gagamitin mo. Kasi mayroong lugar na ganito eh, magaan nga naman. Magaan. Pag ganitong kahoy ang gagamitin mo at ilalagay mo sa buong katawan ng bangka, ganito ang mga pisa, mga lawaan, white lawaan, red lawaan. May red lawaan ito, may white lawaan. Magagaan pa. Pag ganitong pisa, siguro pinakamatagal kong sa bangka. Hindi, wala pang mga 5 taon. Ay baka pag nag-repair ka halos para ka na uling nagpagawa ng bago. Mabubulok. Marami ng mga bromo-broma. Pag ganito lang ang pisang gagamitin mo sa pisa nito. Ito, ginagamit lang ito mga amigo sa mga maliliit na bangka. Yung mga kagaya ng mga, yung ganito, pwede. Kamarote, pwede mong gamitin sa malalaking bangka pang Kamarote. Kasi pag Kamarote, hindi mabubulok ito ng basta-basta dahil ito naman hindi nakababad sa tubig. Pero basta pang pinangilalim mo ito, mga amigo, hindi ito sa amin hindi nagamit ng ganitong kahoy, itong kagaya nitong mga ginamit namin dito ngayon. Nakita nyo naman, nagpapalbay kami. Yung kagaya ng nandyan sa ulian, yan. Yan. Maganda tingnan yan. Yung kahoy na yan, mga amigo. Pag titignan mo, napakaganda. Dahil bago. Pero yan, pag inilagay mo sa katawan ng bangka yan, lalo na dikobierta ganito, sa ilalim ko yung tapos, naiinitan. Pag andar makina, siyempre may init. Tapos ay hindi makasingaw dahil kubyertado nga siya. Hindi 5 taon yan mga amigo, malambot na. O yan. Napakaganda niyan, tingnan no. O, bago. Kaya pag hindi ka marunong pumili ng kahoy, akala mo maganda. O, ginagamit namin yan, maski dito. Pero pang ibabaw lang. O, hindi pang ilalim. Kahit itong bangka ni Kasuyo, maliit lang na bangka ito. Pang mga pang ilalim nito, magagandang klase yung kahoy. Matitigas. Oo. At hindi rin naman ito pwedeng gamitan mo ng mga kagaya ng ginagamit sa pangkatawan tapos dito mo lang ilalagay. Baka magkatotoo yung sabi nung mga ibang nagko-comment. Ay yan, Kamarote na lang ang karga at saka yung mga pinaglalagay na kahoy, yung kagaya ng ragarag, ano. Ito talaga mga amigo, hindi ito pampisa sa katawan ng bangka. Oo. Pero hindi din naman pwede na itong ganito kalit na bangka lahat ganon ang pisa sa pangkatawan ng bangka. Kasi pag lahat ganon ang ginamit mong pisa, hindi mo nga pwedeng lagyan ng ganito karami. Baka pag lusong nito sa tubig, may kargado na. Paano ko pagkakargahan? Ay kargado na. Oo. Ito, magagaan kasi ito mga amigo. Pero hindi pwedeng pangkatawan ng bangka to. Puno ng tubig sa loob pero ang lutang ay Sa amin mga amigo, hindi ito ginagamit na pangbangka. Kung ang akala nyo yung bangka ay bulok na, pag ganito nga ang kahoy, pag ang bangka tumagal ng 3 taon, wag na ninyong bilhin pag ganito ang pisa. Sa ganito, yung mga pangkatawan, may ganito ang ginamit. 3 taon, wag na nga kayong bibili at hindi na yung tatagal. Pero yung mga kahoy na ginagamit namin mga amigo, yung kahoy na pisa niyan, kahit na yan ay 15 years na, pwede mo pang pwede mo pang ipagyabang na matibay ito lang mga amigo yung pisa nito sa Kamarote. Ayan, sobrang gaan. Pag tinignan mo yung grano niyan, napakaganda yan mga amigo. Napakagandang tingnan yan. Ayan yan, yung dasag. Ito yung napakaganda yan. Pero ito, hindi namin ginagamit ito pang katawan ng bangka. Pag ginilagay mo sa katawan ng bangka ito, kahit ultimo yung
suliras, yung balagbag na papakuan ng kuan, hindi kami nagamit ng ganitong kahoy kahit ultimo yung suliras. Maliban na nga sa maliliit na bangka na kagaya nito, gumamit ako ito. Gawa ng ito naman ay yung laging naibara. Ganun lang yan. Yung babahan nito ganito rin mga amigo. Ay walang problema, ibabaw yan ibabaw na. Pero sa malaking bangka kahit ibabaw na, basta parting katawan hindi kami nagamit talaga nito. Wala kang makikitang ganitong klase. Ayan mga amigo ginagawa Yan ay yung isang 2x3 lang na haligi. Sa totoo lang mga amigo, yung poste lang yan ay siguro aabutin niya ng mga hindi bababa sa 5 kilo. Ganong klaseng kahoy yan. O mabibigat. Hindi yun ang kailangan natin dito. Hindi yung pag magaan, malutang, pero madaling mabulok. Yan. Sa mga amigos, lalagay tayo ng ilaw dito sa loob. Isingit ko lang dahil doon sa nag-comment at nag-video si Kasuyo doon sa ating bangka na binibinta. Ben, Kabido, saan natin itatapat ng ilaw dito sa gitna? Sa loob? Gitna na lang o... Yang di mana sa ulo, kahit yan no? Kahit yan no? Saan? Dito? Oo. Dito, walang ang magpaliwanag dito. Yung ilaw na lang dyan sa tabaw. Oo. Dito natin lagay yung ilaw. Oo, di maano sa ulo. Lagi mo lang papalalahanan yung mga tao, medyo dito. Oo. Hindi nila basta-basta talian ng nylon o kung ano-ano itali-tali. Kaya pag magtali, hindi sakupin ang wire. Oo. Natural na magtatali Ha? Natural lang na magtatali, pero hindi sakop ang wire. Yung magkano yung iba, tira na tira yung iba Oo. Kaya dapat may palala. Kanang walang alam. Walang alam. Maskig, ang iba, maskig. Alam nga, masira. Walang pakialam. Kahit alam nga masira. Maramihan talaga dyan, walang alam. Hindi nila alam na masisira pala. Oo. Yun ang marami yung hindi alam. Yung gaya sa isibang, ang parang sa ganso, gisabitan sa ganso, yung wire mismo. Wireless mo. Ating kaway nagalit pa. Nagalit pa, pinapag-alaman. Ha? Nagalit pa, pinapag-alaman. Oo. Yawa. Oo nga. Ito nga. Matibay itong mga amigo pag may pag mayroon pang iba PVC, mga ganun. Pero tinitipid-tipid na lang mga amigo, kulang na sa budget. Hindi kaya papasok mo sa hose. Yan na may nakadepende na lang sa sa kanila, sa kapitan at saka sa mga tauhan. Pag maingat sila at huwag lang nilang talian ng kung ano dito ay hindi ito masisira. Huwag lang sabitan ng ng mga nylon, mga kanso. Yung iba kasi mga amigo ginagawang singitan ng kung ano gusto nila singit. Liwas, gaganyan lang nila. Reserva. Ayaw nilang pabalik-balik. Ayaw. Pag nagmumula ng yan. Nagmumula ng pagkasira. Kung minsan sunog pa. Yan. Ito sa headlight. Pinagtatapat ko na.
Pero hindi pa yan naipako lahat yung wire, wala pating ilaw pang nakalagay mga amigo. Pwede ko nang ilalagay yun. Kunti nakatap na dito. Wala pang battery mga amigo, pero ito hindi na ito titestirin. Sure na yan, sure na. Diba kasi pag nag-wiring, may battery, diretso tester na. Tama ang lagay. Kulay-kulay. Baik, kunti lang ito. Yung wala na pintura, no? Yun. Pero na lang. Ito, maisip pala. Ayan dyan. Yan pala ang kulang at ang battery malayo ay wala. Akala ko mayroong tayo ditong wire na pang battery. Ay yung battery nga pala niya malapit. Ang wire niya maiksi. No? Yun ang yung battery namin. Yung battery na dito lang ay. Ay doon nilalagay yung battery Hindi walang ganitong wire. Dito pati pinuputol man ninyo pagtanggal. Dapat hindi ito pinuputol pagtanggal. Hindi, ganyan. Dinugtungan yan. Ay mga dugsong gawa ninyo dito. Diyan ko pinutol. Mga dugsungan ito. Oo, sa mga dugtungan yan. Grabe naman pala yung gawa ninyo. Puro dugsong. Hindi, dugsong. Diretso yan. Oh, ay bakit? Pinuto lang. Yan. Hindi na nila. Hindi niya dito tinanggal. Pinutol na lang dito. Pangit yan pag nadugsong. Ang sama nila. Quality. Dalawa yun. Alin? Tagalawa. Abay, tig-isa lang. Tagalawang linya eh. Dalawang baterya eh. Hindi, yung isa ay hindi na yun. Ito na yung linya ng isa. Ito na yun. Gawa na yung battery na yun. Doon naman ang cable na yun sa starter. Ito na yun. Pero kompleto na yun. Yung isa lang. Ganito, Isa lang. dapat pala 1 kilo binili natin ito. Sakto ito eh. Ganyan. Aring ganito rin ang bilhin mo. Ganyan na lang din. Number 8. Mabilis ba ito yung dumating? Hindi ito number 8, number 10. Mayroon number 8. Para mas malaki-laki. Ay, masyadong malaki. Para. Mabilis magkarga. 1 minuto lang. Baka hindi magkasya dito Number 8. Number 8 yan. Ito? Pero Kaya nga, sobrang laki na eh. nakalagay dyan, number 8. Dapat, number 10 lang. Malaki na yung 10. Baka ikaw, kung number 8 ay, mas mahal ito. Mas mahal yung ganyan? Ito mahal to. 1,000. Magandang klase naman to. Pero 900. hindi rin, ano ay, tanso siya eh. Yung alloy. Mas maganda yung tanso. Aba, katina ko rin kung magkano ang metro na eh. Parang 3 metro yata ay kuwan. Ito na, ganito na lang. Ang ganyan na lang. Oh, ito na yung, kasi ganito rin, doon sa in-orderin mo. Kalahating kilo, pwede yan. Oo, ito na rin ang orderin mo, yung ito na rin. Ang ganyan yan eh. Oo. Ang dilaw. Kasi ito na rin yung laki. Ano, malaki na yan. Sobra na yan. Ito, doon na dito natin kakabit yung radyo ay. Yung connection na ito, yung radyo, dito nakakabit. Panel, diretso doon sa controller. Dito rin nakakabit. Ayun. Hindi na tayo magbubuko ng linya. Basta yung linya na papunta sa panel, dito na rin tayo kukuha ng papunta sa kuwan. Aringan dito na natin kunin yung positive negative niya eh. No, dito na rin. Dito na rin kukuha tayo ng pababa oh. Para pag nalulubat na siya, kusa siyang mamamatay. Hindi naman yan basta-basta malulubat. Kumagaman yung galing sa battery, diretso sa controller. Tapos dito sa controller, dito tayo kukuha ng papunta naman dito sa mga ilaw. Oh. Para pag nagbaba siya ng 10.5, ay automatic, off na siya. Hindi mo na magagamit. Kailangan mo nang i-charge. Okay, hindi ka malulubatan. Ganun na lang. Ito na lang, orderin mo. Kung mahal ito ay. Mahal yan. Ito na lang. 4 kilo. Hindi naman kasi ito brand new. Surplus ng ano yan, Japan, mga pinag-anuhan nila. Hindi yan brand new.
pula, pwede ko na ilagay yung mga negative nito. Dito. Yun mga amigo, sa na ito, sa unahan, tapos na ako. Sa pang generator, kabilaan. Ito sa ulihan. Tapos kinapos na ako ng wire. Ano pa nga itong mga amigo ay, bali 5 ilaw, isang switch. Isang switch lang. O ito lang, ilinya lang ito ng 5 ilaw. Kaya lang naman ito dahil malaki naman ang laman. Malaki ang laman sa loob. Tapos yung ilaw na ikakabit ay may 200 watts at saka may 100 watts. Pero LED siya. Kaya magaan lang yung lagi ng kaya lang itong wiring. Yun, yung sa battery mga amigo, ilaw na lang ang ikakabit. Wala pa, hindi ko pa nakabit yung ilaw, pero yung linya nandito na, nakakabit na pati sa switch, sa yung wire nakakabit na rin dito sa taas niya, no? May mga wire na yan. Ang ikakabit na lang namin ay yung isang ilaw. Ilaw at saka battery, pag naikabit ay ano na, sindi na yan. May battery na. Hindi rin madali. Karena maraming dugsong. Ano, nakabit-kabit dito. Doon mga amigo. Ay, yung wire akit pang nilukot. Pero ito mga amigo, ano na lang ito. Yan, mga ano na yan. Kakabit na lang. Hindi lang nakabili si Kasuyo ng ano, ng ang tagin, yung kay wire ba yun? Yung tinatali sa wire. Pero yung sa mga amigo, ito na yan. Ay, hindi ko pala ito napako. Yung sa unahan pa lang. Yung sa diyan na ito, nakakabit na pati ito sa nakasalpak na pati ito doon sa switch. Kakabitan lang ito ng ng ilaw. Kasi itatali diyan. Okay na. Gusto ulihan mga amigo, ganun din, yari na doon. Amigo sila amigo Bido, ayan, nagpintura sila nung kawayan. Bukas pa nila itatali at pag itinali ngayon ay ano pa yan, yung babaklas pa yung pintura niyan ay pag tinalian. Sariwa pa. Hindi na nabikit, pwede na malabit-labit. Ito, may wire na yan mga amigo sa ano, pagkakakabit na lang yung ilaw niyan, ilaw na. Saka yung battery pala, gawa ng nakakonik na lahat yan sa switch. Yun. Hindi rin pala madali mga amigo. Tinulang pa nga ako ng wire. Mayroon pang wire na mayroon pa akong hindi nakakanan. Gusto ba ako pandit? Dalawang linya kasi ito mga amigo ay generator at saka generator at saka sa pang battery. Kapag hindi naganda rin yung generator, pangilaw sa banda, battery lang. Tapos pag naganda naman yung generator, patay na yung sa pang battery. Yun ang pag mga ngawil na. Yan, generator na yung gagamitin. Yan. Dito lang kung supply mga wala namang dadalhin pa. Wala na. Ito, ang mga flies, ba kinuha mo dito? Ang mga flies? nandun na sa balde. Sige. Yun. Yun mga amigo. Ito bukas, baka pati yung ilaw, naikabit ko na. Inihuhuli kong ikabit yung mga yung mga masyadong dot-dotin at minsan yung mga batang malilikot ay napaglalaruan. Ay kamantama yun, wala naman ng maraming gagawin, kaya yun ang ikakabit ko para matesting na siya. Kung talagang ayos yung ating pagkaka-instalasyon sa kuryente. Pero siguro ayos naman to, lahat naman ng kinabit ko yung nagka-ID ay. Kaya malamang naayos ito. Pero iba pa rin ang tinitesting. Yun. At magdadagdag na lang ng wire. Dahil yung kabaak hindi ko nalagyan. Matakaw kasi sa wire mga amigo. Lalo na siguro kung bawat isang ilaw, isang switch.
sobrang daming wire ang mauubos. Ang ginawa ko na nga lang yung mga amigo, yung tabaak dito sa kabila sa halimbawa itong side na right side, yung bali magiging 5 ilaw kasi kailangan talaga maraming ilaw. Isang switch lang, di siyempre isang linya lang, tapos nilagyan ko na ng sanga-sanga na lang siya. Isang linya lang yung papunta dito sa loob, bali isang switch lang siya. Kaya bali itong ilaw, 4 na switch, 4 na linya lang din. O ay, kaso nga lang yung sa battery, isang linya din paulihan, isang linya din paunahan, saka yung dito sa loob, mga kuwan, kinulang yung wire, hindi pa rin nagkasya. Maiksi pa pala yun, kaya makakabili pa si Kasuyo ng karagdagan. Ayan o, ayan mga amigo yung gagamitin nating wire. Ayan, yan ay itatali na lang na itatali, mas mabilis na yung gawin. Yan ang matagal lang kasi mga amigo yung naggawa nito, yung mga kuwan niya, sanga-sanga niya. Yun mga amigo, abang-abang lang, malapit na natin ibaba ito. At sila amigo bido ay kunti na lang din naman ang gagawin, mag-aano na lang sila, yung styrofoam na lang at saka yung cottage yan. Styrofoam lalagyan ng mga ipit yan, tapos yung cottage yan ikakabit, ay yung salamin yan pinapahuli ko, sabi ko wag muna ikabit hanggang hindi pa tapos itong salamin. At baka may magbatuhang mga bata mapasama sa mga bato. Ayan, diretso lulusong na mga amigo, yun na lang. Ayun, abang-abangan nyo lang susunod natin video mga amigo, basta hindi na magtatagal ito, mga ilang araw baka makikita nyo tumatakbo nito sa dagat.